Mga kapuso, malahimala ang pagkakaligtas ng isang Pinay na kabilang sa 20 Pilipinong na unang naiulat na nawawala sa Israel. Nakausap siya ng GMA Integrated News, pati na rin ang asawa ng Pilipinong namataan daw sa isang viral video habang hawak umano ng grupong Hamas. Ang handang gawin ng gobyerno kung meron niyang dinukot, tinutukan ni JP Soriano. Nagkakasiyahan sa music festival sa Southern Israel sa gitna ng isang Jewish holiday nitong Sabado nang may lumitaw na pulutong ng usok mula na pala ito sa rocket attack ng grupong Hamas. Ang musika biglang sinabayan ng magkakasunod na putok ng baril. Walang habas na namaril ang grupo na kumitil sa buhay ng 260 na individual at ng hostage ng ilang sibilyan. Seriously, it's really living hell. Never seen anything like this. Bodies all places for the slaughter. They slaughter us there. Kasama sa mga naipit sa karahasan ang ilan nating mga kababayan sa Israel. Kuha ito ng isang Pilipinong caregiver habang nasa loob ng isang bomb shelter habang namamaril ang Hamas. Napasok kasi ng Hamas ang bahay ng kanilang employer sa Kibbutz Kisufim, nakatabi lang mismo ng border ng Gaza, pasado alas 6 nitong Sabado. Agad nakapagtago sa loob ng bomb shelter o mamad ang OFW na si Irene at ang alaga niyang Israeli senior citizen. Doon na time na nila ko na yung mamad. Kaya pinagbabaril ko. Buti na lang po talaga na hindi talaga mabuksan yung safe room talaga kasi nila ko talaga siya. Sa loob ng 35 oras, nagkulong sila sa loob ng bomb shelter nila. Message na ako talaga sa pamilya ko na, sa asawa ko na, hindi ko na kasi ang bahay ko kasi namin yung punang pinasok eh. Tapos alam ka talaga na kalaban na andun pa kami. Nasa isip ko na paano kung i-hostage ako. Yun po talaga sa bagay talaga sa isip ko. Paglabas ng bomb shelter, tumambad sa kanila ang wasak nilang tirahan. Nang makahingi ng saklolo sa Philippine Embassy sa Israel, na-coordinate agad ito sa Israeli Defense Force o IDF. Noong alam 3 PM po, na-rescue ako. Ako na lang pala, kami ng alaga ko yung nasa bus kasi sila lahat okay na sila. Si Irene, isa sa mahigit 20 Pilipinong unang naiulat na nawawala sa Israel matapos ang pag-atake ng Hamas. Ang isa pang Pinay caregiver sa kaparehong kibbutz, di lang pinagbabaril ang bahay, kundi sinilaban pa raw. Kung nakita ko yung sala, nasusunog na pala. Kaya lumabas ako nang hingi ng tulong. Pero may nakita akong isang Hamas doon na buti na lang hindi ako binaril. Ang asawa ng isa sa 7 nawawalang Pilipino na si Jelianor Pacheco, tinutulungan ng OWA habang gumagawa ng paraan ng gobyerno na mahanap ang kanyang mister. Ayon kasi sa asawa ng OFW, nakita niya sa mga kumakalat na video sa social media ang kanyang asawa na isa sa mga dinukot umano ng Hamas. Base po sa video makikita niyo po doon na sinakay po siya Tapos hanggang ngayon wala pa rin pong balita. Kaya nag-aalala na po kami. Ang huling text daw sa kanya ng asawa. Sabi po niya, pinasok na kamihan. Ingatan mo yung mga anak natin. Kinukumpirma pa ng Embahada ng Pilipinas sa Israel kung dinukot nga ng Hamas si Jelianor. Pero kung sakali raw, at wag naman sana na talagang hawak na ng Hamas ang isa nating kababayan. We have to negotiate, for example, na for the safe return, no? Kasi lalo na neutral naman tayo diyan, hindi tayo talagang kasama doon sa kanilang conflict, no? So, syempre may mga diplomatic negotiations na mangyayari sa pagitan ng Hamas and the Philippine government. Sir President, sana po matulungan niyo po kami na mahanap yung asawa ko. Nagmamakaawa po kami kasi ang hirap po Wala naman pong kasalanan yung asawa ko. Bukod kay Jelianor, patuloy ding inaalam kung ano ang nangyari sa 6 pang Pilipino na nawawala.
habang tumatagal na walang komunikasyon, ay lalong tumataas yung risk na maaring patay na yung tao, no? Or maaring nasa masamang kalagayan. Kaya sana sa madaling panahon makakita kami ng magandang senyales. We keep on looking for signs of life. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.